Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito sa Pilipinas, marami pa ring lugar na patuloy ang paniniwala sa konsepto ng aswang. Yung aswang nagiging baboy, nagiging malaking aso, depende sa itsura. Hindi, kasi di pa ako nakakita ng aswang. Wala ka ba sa mga aswang? Sabi daw nila, oo, naniniwala ako. Medyo. Totoo, naniniwala ako dyan eh. Hindi pa. Hindi. Hindi naman totoo yun eh. Hindi. Ako yung taong hindi ako naniniwalang may aswang hanggat hindi ko pa nakikita. Naniniwala ho ba kayo sa aswang? Kasi doon sa amin nung araw, sa probinsya, talagang may makakasabihan ang mga matatanda na talagang may aswang. Pero, wala pa naman akong nakikita ng mga panahon ngayon. Ngayon, nung may patay doon sa kapitbahay namin, yung sinasabing Agusting na mga manggagamot, sinama ngayon ako kung mga hindi ko naniniwala na talagang siya pumapatero siya ng aswang. Umalis kami sa bahay, wala pang ilaw. Kasi masama nga raw yung abot na kang ilaw sa loob ng bahay. Kaya doon kami nagpagabi sa medyo gubat at ilalim ng kanyuganan. Nung madilim na, pumunta na kami roon sa may patay. Nung siguro mga malapit na kami, sabi sa akin nung Agusting, nakakilala ko, na medyo may edad na, sabi sa akin, dito ka na lang sa lugar na ito at nakikita ko ng may aswang. Pero wala naman ako nakikita. Ngayon, sabi niya sa akin, yan ay kang aswang sa ilalim ng bahay, sa silong. Pero, ang nakikita ko ron sa silong, wala naman ako nakikitang tao. Basta nakikita ko ron asong itim na pag nakatayo siguro mga hanggang dito ko lang sa may baywang. Kung mga nakaupo yung aso, nakatingin lang ganyan sa may patay. Nung biglang niyapos nakikita ko lang kasi yung manggagamot na yun sa gustong, biglang niyapos sa kasi na inundayan ng saksak. Nung inundayan niyang saksak, kakawayanan tapos gubatan, seconds lang, nasa gubat na siya. Parang dinadala na siya ng aswang. Puro takbo ng takbo, sigaw lang siya ng sigaw. Sumisigaw siya. Kumbaga nagpaparamdam siya na dala-dala nga siya ng aswang na yon. Nung siguro mga 20 minutes o 15 minutes, wala na akong naririnig. Di kung mga ang edad ko noon siguro mga 15 to 16 years old lang ako noon. Umuwi na ako sa bahay. Ikwininto ko na ngayon doon sa mga matatanda naman na doon sa may amin. At ang sabi naman sa akin ng mga matatanda, huwag mong pansinin yun kasi yun pumapatay ng aswang yun. Bukas uuwi na lang yung bukas. Aba, hindi na nga namin pinansin yung gabi na yun. Kinabukasan, nakita namin yung pumapatay ng aswang. Nakasampay na siya ron sa, may kahoy kasi ron na baliti sa may aming lugar na yon. Siguro hindi naman masyadong kataasan, siguro sa pusti ng Meralco. Mga kasing ganyan. Nandun na siya sa sanga, nakasabit siya ron. Nagtataka nga ako, pati na yung iba, kung bakit nandoon siya. Kaya
naniniwala din naman kaya si kung may aswang. Pero sa panahong iyon, wala akong nakikita talagang aswang. Kaya lang ako naniwalang ganun nga, gawa ng yung kasama ko nga, nagkaroong kaengkwentro sa aswang. Yun. Saka pinunta ng mga taong bayan, binaba si Agustin doon sa taas ng kahoy na yon. Baliti, binaba siya. Kumbaga wala siyang malay. Nung binaba, wala siyang malay. Hindi ko alam kung bakit siya walang malay. Tapos nung mga panahon yon, doon naman sa kapitbahay namin, sabi nga sa akin, dadayo tayong sayawan. Ay kung mga marami kami, siguro mga 10 kaming mga binata. Isa sa tiyuhin ng kaibigan ko, ang medyo may edad sa amin. Ang edad namin noon, mga 70 na kami noon. Pero yung tiyuhin ng pinsan ko, may edad na rin siya ng mga 24, 25. Ngayon, sayawan na kasi. Nang nasa sayawan na kami, ang mga dalaga nakaupo sa upuan lang na, simpleng upuan lang. Paikot na gano'n. May nakaputing babae, yun ang isinasayaw niya. Bawat tugtog isinasayaw niya yun. Ang pinagtataka niya raw, yung buhok, nakalele rito sa may mukha na hindi makatitig masyado sa kanya. Aba, nung pauwi na kami, tapos ang sayawan, mga bandang alas 2:30 na, alas 3 ka no. Doon sa maisan, inararo yun eh. Walang nyugan, wala lahat. Basta maisan lang, tapos palayan. Tapos mataas na lugar na ganun. Naglalakad kami lahat. Biglang may dumaib sa amin, ganyan. Sabi ngayon nung mga kasama ko, aswang yun ah. Yung pala, nililigawan niyang iyon, aswang. Ngayon, nung bandang huli na, kinausap niya, sinigawan niya. Wag mo na kong sundan at ako na lang pupunta rin sa iyo. Yon, huminto siya. Nung bandang huli, na hindi na siya pumunta rin sa bahay ng aswang na yon. Bawat mapunta siya sa kung saan, nasayawan o ano, lagi naandroon yun. Saka pagka naglalakad siyang solo, talagang halos nag-i-hysterical na yung aswang ko. Nga nalaman niya na aswang pala yung nililigawan niya, halos hindi na rin siya nakipag-usap sa babae na yon. Parang iniiwasan niya. Kaya yung babae nag-hysterical na. Kaya yung pinsan ng chewing ko hanggang sa pumuntang Maynila. Pero ang balita ko, dahil hindi ko naman nabalitaan na halos, nakibalita na lang ako kasi nasa Bicol ako noon, mga panahon yon, ay hanggang dito ro sa Cavite na sundan yon. Pero hanggang doon na lang yung kwento ko na yon kasi hindi ko naman masyadong nasubaybayan yung kwentong yan kasi nung mga kabataan kasi namin hindi naman kami masyadong dyan. Basta yun lang nabalitaan ko. Kaya minsan naniniwala rin ako talagang may aswang. Pero wala pa naman ako nakikita talagang yung permis na talaga nakakausap o nakikita, hindi. Na yung pero yung chuy ng pinsa ko talagang nagpapatotoo na talagang may aswang daw. Sige ho, salamat ho. Ilan sa mga halimbawang lugar ay ang Aklan, Panay at iba pa. Napatuloy pa rin ang kanilang paniniwala na may nilalang na tinatawag nating aswang. Nabibilang ang Pilipinas sa may pinakamaraming konsepto ng aswang sa mundo. Ilan sa sinasabi ng karamihan sa atin ng aswang ay nilalang kung saan nagpapalit o nagbabago ng anyo. Ano nga ba ang sitbin? Eksestibo ba talaga ang nilalang na ito? O sadyang likha lamang na malikot ay mensyon ng mga Pilipino? Saan ba ito nagmula? O maaaring sabihin, saan at kailan ba ito nagsimulang kumalat ang paniniwala ukol sa kakaiba
at nakakatakot na nilang na ito. Narito ang report. Ang sigbin po ay ayon sa mitolohiyang Kabisayaan ay isang nilalang na nasa anyong hayop. Ito po ay may ulong kahawig ng kambing na nagtataglay ng malaki at mahabang tenga na umaabot sa lupa. Ang tengang ito ay inihahampas niya sa lupa upang lumikha ng kakaibang tunog. Ang unahang mga paapo nito ay maiiksi samantalang ang mga binti nito sa hulihan ay mahahaba kung kaya't ang tindig po nito ay nakayuko lagi habang nakasayad sa lupa ang malalaking tenga. Pinaniniwala ang nakahahawig din ang nilalang na ito sa anyo ng kangaroo. Sinasabing kung lumakad raw ang hayop na ito ay patalikod o paatras. Nagtataglay din daw ang nilalang na ito ng mahabang buntot gaya ng latigo at may masangsang na amoy. Kung sa papaanong di mabilang na daang taon na ang paniniwala sa aswang ng mga Pilipino, gayon din ang tinagal na paniniwala sa kakaibang nilalang na ito. Dahil ang nilalang daw na ito ay pinaniniwalaang siyang alipin o alaga ng mga tinatawag sa Kabisayaan na sigbinan o yung mga aswang na pinagkalooban ng demonyo na kapangyarihan na mapasunod ang hayop na ito. Ito'y tinatago ng aswang sa isang sisidlang banga kasama ng nilalang na nasa anyong hayop din na kilala sa katawagang wakwak. Marami pa pong sightings ang ikinokonekta sa paniniwala tungkol sa mga sigbin, tulad ng mga taong aktwal na nakasaksi sa misteryong hayop na ito at sa mga patuloy na naniniwala sa sigbin na di umano'y alaga ng aswang. Ang sigbin ay isa na lamang sa halimbawa ng aswang dito sa atin, na kung saan bibihira na lamang nakakilala, lalo na sa mga taong kailan lamang isinibol. Sabi sa kwento, ang sigbin ay isang uri ng aswang na kung saan ang kalahati ay aso at ang kalahati ay tao. Totoo nga ba ito? Sa inyo pong napanood, tulad ng mga taong aktwal na nakasaksi sa misteryosong hayop na ito at sa mga patuloy na naniniwala sa sigbin na di umano'y alaga ng aswang, marami pa rin iilan na hindi maalis sa kanilang isipan kung totoo nga bang may sigbin na namumuhay kasama natin sa daigdig na ito. Punong-puno ng misteryo at kababalaghan dahil tayo nagbubuhay sa pagitan ng puwersa ng dilim at liwanag. Ako po, nag-uulat.